Sino ba namang makakalimot sa larong ito noong 2014? Sa sobrang sikat nito, kumikita ang laro ng halos 3 milyong piso kada araw. Pero habang nasa rurok na ng kasikatan, bigla na lang itong nawala. Ito ang kwento ng Flappy Bird. Nagsimula ang lahat sa isang game developer sa Vietnam na nagngangalang Dong Nguyen. Nagtatrabaho siya bilang isang game developer sa kumpanyang Punch Entertainment, pero sa kanyang libreng oras, gumagawa rin siya ng sarili niyang mobile games. Hindi niya gusto ang mga larong masyadong komplikado. Para sa kanya, masyadong maraming nangyayari sa screen. Kaya gusto niyang gumawa ng laro na sobrang simple, isang game na madaling matutunan ng mga players. Isa sa mga nauna niyang ginawa ay ang Shuriken Block. Sa larong ito, meron ka namang characters na kailangan mong protektahan mula sa mga nahuhulog na shuriken. Kailangan mong itap ang mga shuriken para hindi tumama sa mga characters mo. Simple lang ang laro, pero para kay Dong, pwede pa siyang gumawa ng laro na mas simple pa. Doon niya naisip ang Flappy Bird. May isang maliit na ibon. Kapag nagtap ka sa screen, lilipad dito pataas. Kapag hindi ka nagtap, babagsak ito. Kailangan mo lang itong gabayan sa pagitan ng mga tubo nang hindi tumatama. Bawat lusot mo sa pagitan ng mga tubo, katumbas ng isang punto. Ganun lang kasimple. Wala pang isang minuto, alam mo na kung paano ito laruin. Pero kahit sobrang simple, sobrang hirap makakuha ng mataas na score. Karamihan ay hindi man lang makaabot sa score na 10. At marahil, isa ito sa malaking dahilan kung bakit nag-viral ang laro. Bagay na bagay itong laruin habang meron kang hinihintay o kaya naman ay nagko-commute. At ang pinakamaganda sa lahat, libre lang itong i-download. Samahan mo pa ng nostalgia mula sa mga tubo na tila galing sa Super Mario, ay parang siguradong magbo-boom ang laro. Pero hindi yun ang nangyari. Dahil nung unang inilabas ang Flappy Bird noong 2013, walang pumapansin dito. Lumipas ang ilang buwan at halos wala pa rin itong downloads. Hanggang sa unti-unti itong kumalat sa Twitter, Reddit at YouTube. At noong January 2014, bigla na lang itong sumabog. Umabot ito sa number 1 sa iOS App Store. Hanggang ngayon, misteryo pa din kung paano ito nangyari. Pagkatapos, mas lalo pang lumaki ang hype ng gumawa ng video tungkol dito si PewDiePie. At sa peak nito, naiulat na kumikita ang Flappy Bird ng humigit kumulang $50,000 o 3 milyong piso kada araw mula sa advertisements. Isang ordinaryong independent game developer, bigla nang kumikita ng milyong-milyong piso kada araw. Para kay Dong, parang natupad na ang kanyang pangarap. Pero habang lumalaki ang Flappy Bird, tila nagiging miserable din ang buhay niya. Biglang kalat na sa mga balita ang kanyang muka. May mga reporter at paparazzi na pumupunta sa kanyang bahay at nagsimula ring dumagsa ang mga messages sa kanya. May mga nagsasabing sobrang nakaka-addict daw ang laro. May mga magulang na nagrereklamo dahil hindi raw matigil sa paglalaro ang kanilang mga anak. May mga taong nagagalit sa kanya at may mga nag-aakusa pa na nangopya siya ng graphics mula sa Nintendo. At habang binabasa ni Dong ang lahat ng ito, lalo siyang na-pressure. Hindi na siya makatulog ng maayos, hindi na siya makapag-focus. At noong February 8, 2014, gumawa siya ng isang mabigat na desisyon. Sinabi niya ito sa kanyang tweet, tatanggalin niya na ang Flappy Bird mula sa App Store. Maraming nag-isip na baka marketing stunt lang ito, pero hindi. Ilang oras bago madelete ang laro, lalo pang dumagsa ang mga downloads. Sa loob lamang ng 24 oras, nakakuha ito ng 10 milyong bagong downloads. At bago tuluyang mawala ang laro, umabot ito sa mahigit 90 million downloads in total. Pero kahit tinanggal niya na ang laro, hindi pa rin natapos ang gulo. May mga taong nagagalit, nakatanggap siya ng mga death threats. Gusto nilang ipabalik kay Dong ang Flappy Bird. Natanggal lang ang Flappy Bird sa App Store. Ibig sabihin, hindi na ito pwedeng i-download. Pero ang mga dati nang nakapag-install nito ay patuloy pa rin nakakapaglaro. At dahil maraming tao ang desperado makapaglaro ng Flappy Bird, may mga nagbenta ng mga cellphone sa eBay na may naka-install na Flappy Bird sa halagang libu-libong dolyar. At may mga bumibili talaga nito. Habang lumilipas ang panahon, may mga kumakalat na balita na ang totoong dahilan daw kung bakit niya tinanggal ang laro ay dahil dinemanda siya ng Nintendo. Pero ayon mismo kay Dong, hindi na niya kayang harapin ang pressure at naramdaman niyang naging masyadong addictive ang ginawa niyang laro. Isang game na nagsimula bilang simpleng project ng isang independent developer ay naging worldwide phenomenon. Binago nito ang buhay ni Dong Nguyen sa dalawang magkaibang paraan. Ginawa siya nitong milyonaryo, pero kasabay nito, naging miserable ang kanyang buhay.